Magandang araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang magandang lesson mula sa sulat o sa aklat ni John Maxwell na Winning with People, na nilagyan natin ng kwento o bersikulo sa Biblia para mas madaling maunawaan at nilapat sa ganitong uri ng topic. The big picture principle: see the whole person, not just the problem. John 7:24, huwag kayong humatol ayon sa anyo lamang, kundi humatol kayo ng matuwid. Ang taong marunong makitungo sa iba ay hindi humuhusga batay sa isang pangyayari lamang. Natututo siyang tingnan ang buong larawan. Ang tao, ang kanyang kalagayan, ang kanyang pinagdadaanan, ang kanyang potensyal at higit sa lahat, ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kung titingnan natin ang isang puzzle, hindi natin maunawaan ang buong larawan kung isang piraso lang ang titingnan. Maaari nating makita ang isang maliit na bahagi at isipin nating alam na natin ang buong picture. Ganon din sa tao. Minsan nakita nating nagagalit siya, kaya sinabi nating mainitin ang ulo. Nakita nating nagkamali siya, sasabihin natin hindi mapagkakatiwalaan. Nakita natin bumagsak siya, sabihin natin wala ng pag-asa. Nakita natin hindi siya dumalo, hindi siya committed. Pero maaring isang piraso lamang iyon ng kanyang kwento. The big picture principle teaches us to stop making permanent judgment based on temporary situation. Bilang leader, napakahalaga nito dahil ang leader ay hindi lamang tagamasid ng behavior, tagapag-alaga rin siya ng tao, lalo sa loob ng church. Unang puntos, don't judge a person by one moment. John 7:24, huwag kayong humatol ayon sa anyo lamang, kundi humatol kayo ng matuwid. Minsan, isang pagkakamali lang ang nakita natin, buong pagkatao na ang ating nahusgahan. Pero hindi makatarungan ng isang tao ay kulong sa kanyang worst moment. May taong nagalit, pero hindi ibig sabihin na galit na siya habang buhay. May taong bumagsak, pero hindi ibig sabihin na wala na siyang kakayahang bumangon. May taong nagkamali, pero hindi ibig sabihin na wala na siyang silbi. A moment is not the whole person. Halimbawa, si Pedro. Kung titingnan natin si Pedro, sa isang sandali lamang makita natin na isang taong 3 beses na ipinagkaila ang ating Panginoong Hesus. Ito'y napakalaking pagkakamali. Pero iyon ba ang buong Pedro? Hindi. Nakita ni Jesus ang taong maaring maging matatag na lingkod pagkatapos ng kanyang restoration. At pagkatapos ng Pentecostes, si Pedro ay naging matapang na tagapangaral ng Ebanghelyo. Kapag may taong nagkamali, huwag agad sabihin ganyan na talaga siya. Mas magandang sabihin, nagkamali siya, paano natin siya matutulungan na magbago? Don't define people by their worst moment. Dahil kung ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagkakataong bumangon mula sa ating pagkakamali, dapat din tayong matutong magbigay ng pagkakataon sa iba. Ikalawang puntos, look beyond the problem to the person. Nang makita ni Jesus ang mga tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nanghihina at nagkalat na parang mga tupang walang pastol. Ito'y mula sa Mateo 9:36. Ang madaling makita ang problema, pero ang heart ay tumitingin sa likod ng problema. Kapag may taong mahirap, pakitunguhan, huwag lang itanong ano ang mali sa kanya. Itanong din ano kaya ang pinagdadaanan niya. Hindi ibig sabihin na kinukonsin natin ang maling behavior. May accountability pa rin, may correction pa rin. Pero ang correction ay mas magiging makabuluhan kapag naiintindihan natin ang tao. Ang mabuting Samaritano, sa Lucas 10, may taong sugatan sa daan. Maaring nakita lamang siya ng iba bilang problema na dapat iwasan. Ngunit nang makita siya ng Samaritano, nakita niya ang isang taong nangangailangan ng tulong. Lumapit siya, ginamot ang kanyang sugat, dinala sa ligtas na lugar, at naglaan para sa kanyang pangangailangan. Hindi niya tinanong muna, bakit ka napunta rito? Tinulungan muna niya ang taong nangangailangan.
May mga taong pupunta sa atin na may sugat. May mga taong galit, broken, confused. May mga taong hindi maayos ang pamilya. May mga taong may maling desisyon sa nakaraan. Kung titingnan lamang natin ay ang problema, madaling sabihin, mahirap ang taong yan. Pero kung makita natin ang buong picture, maaari natin sabihin, may taong nangangailangan ng pastoral care. People are not projects to fix. They are lives to shepherd. Ikatlo, see what God can still do. Efeso 2:10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting bagay na itinalaga na ng Diyos para sa atin upang gawin. Ito marahil ang pinakamalaking bahagi o pinakamahalagang bahagi ng big picture principle. Hindi lamang natin tinitingnan ang past ng isang tao, hindi lamang ang present, tinitingnan natin ang potential future na maaring gawin ng Diyos sa Kanya. Ang isang pastor ay maaring magkaroon ng vision para sa tao dahil kung puro kahinaan lamang ang nakita natin, maaari natin isuko ang taong hindi pa naman sinusukuan ng Diyos. Si Pablo ay dating taga-usig ng mga tagasunod ni Jesus. Kung titingnan lamang ang kanyang past, napakadaling sabihin hindi pwedeng maging leader yan. Pero iba yung nakita ni Jesus o nakita ng Diyos. Ang dating taga-usig ay naging church o naging apostol. Ang dating sumisira sa church ay naging instrumento sa pagtatayo nito. That's the big picture. Kung hindi lamang kung sino ang tao kahapon, hindi lamang kung ano siya ngayon, kundi ano ang maaari pang gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya bilang leader, huwag mong tingnan ang isang tao bilang problem member. Tingnan mo siya bilang a person under God's process. Maaring hindi pa siya matured, maaring hindi pa marami pa siyang kailangang matutunan, maaring may character issue, pero kung willing siya magbago, may puwang para sa discipleship. Don't give up on people too quickly. Minsan ang taong pinakamahirap alagaan ay siya rin taong may malaking pagkapala sa ministry sa hinaharap. Napakahalaga yung 3 lesson. Don't define people by one moment. Ang isang pagkakamali ay hindi buong pagkatao. Look beyond the problem. Tingnan ang taong nasa likod ng problema. See what God can still do. Huwag ikulong ang tao sa kanyang past. Tingnan ang potential na maaari pang gawin ng Diyos. Bilang leader, magandang itanong natin, may tao ba akong nasukuan dahil isang bahagi lamang ng kanyang buhay ang nakita ko? May tao bang mali ang nakita lang natin? May taong nakasakit sa atin, may taong disappointed tayo, may taong mahirap alagaan, pero bago natin siya isuko, tanungin natin, nakita ko ba yung buong larawan ng kanyang buhay? Baka ang nakita natin ay behavior, pero ang Diyos ay nakita ang heart. Baka ang nakita natin ay failure, pero ang Diyos ay nakita ang future. Baka ang nakita natin ay problem, pero ang Diyos ay nakita ay potential. Ang big picture principle ay nagtuturo sa atin na huwag maging mabilis sa panghusga sa tao. Tingnan ang buong larawan, si Pedro ay hindi lamang iyong taong nagkaila kay Jesus. Siya rin yung taong pinanumbalik ni Jesus. Ang Samaritanong babae ay hindi lamang isang taong may magulong nakaraan. Siya ay naging saksi sa kanyang bayan. Si Pablo ay hindi lamang dating taga-usig. Siya ay naging apostol na ginamit ng makapangyarihang Diyos. At iyon ang puso ng ministry. Hindi natin tinitingnan ang tao kung nasaan lamang siya ngayon. Tinitingnan natin kung saan siya maaaring dalhin ng Diyos. Kaya bago tayo humusga, alamin muna natin ang kabuang larawan, ang buong picture. Bago tayo sumuko, tingnan muna kung ano ang maaaring gawin ng Diyos. Bago natin tawagin problema isang tao, tingnan muna ang tao na nangangailangan ng shepherding. Naipag-pray mo na ba? Marunong siyang makakita ng tao. At higit sa lahat, marunong siyang makita ang tao sa paraan ng pagtingin ni Jesus. Kaya napakahalaga na patuloy nating makita ang kalooban ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng Diyos, at ang malawak na pangunawa ng Diyos sa tao para bigyan ng pag-asa. Huwag kayong humatol ayon sa anyo lamang, kundi humatol kayo ng matuwid. Ito ang sabi ng John 7:24. See the whole picture, see the person, see what God can still do. Malaki ang magagawa ng Diyos, lalo kung isang bagay, ang isang tao, ang isang pangyayari ay ilalagay at pagkakatiwala.